Noong unang panahon, sa isang tahimik at malayong baryo, may mga kwento tungkol sa isang nilalang na kinatatakutan ng lahat, ang manananggal. Sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, lumalabas ito upang maghanap ng mga biktima. Sa liwanag ng buwan, hinahati nito ang kanyang katawan, iniiwan ang kalahati sa isang tagong lugar, habang ang itaas na bahagi ay lumilipad upang manghuli ng dugo. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng baryo, napansin ng mga residente ang kakaibang lamig sa hangin. Tila may naririnig silang mabagal na pagaspas ng mga pakpak. Si Aling Rosa, isang matanda na kilala sa baryo, bilang may maraming alam tungkol sa mga kababalaghan, ang unang nakaramdam na may kakaiba sa gabing iyon. Bilang ng buwan, "Mag-ingat kayo, baka naririyan na ang manananggal," babala niya sa mga kalapit bahay. Sa kabilang dako, si Juan, isang matapang at walang takot na binata, ay hindi naniniwala sa mga kwentong iyon. "Matanda ka na, Aling Rosa. Wala nang mga manananggal sa panahon ngayon," pabirong sabi niya. Ngunit kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang baryo, biglang may narinig na iyak mula sa bahay ni Aling Rosa. Dali-daling pumunta si Juan kasama ang iba pang mga kalalakihan upang tingnan ang nangyari. Nang makarating sila, nakita nilang wala na si Aling Rosa. Iniwan ang kanyang bahay na may mga kalat ng gamit at mga bakas ng dugo sa sahig. "May nakakita ba sa nangyari?" tanong ni Juan, habang ang takot ay unti-unting bumabalot sa kanyang kalooban. "Wala, pero narinig ko ang pagaspas ng malalaking pakpak," sabi ni Mang Pedro, isa pang matanda sa baryo. Nagpasya si Juan na magbantay ng buong gabi. Nakita niya sa malayong dako, sa ilalim ng puno ng balete, ang kalahating katawan ng isang babae. Hindi siya makapaniwala, ang mga kwento ng manananggal ay totoo pala. Hinanda niya ang bawang at asin na dinala niya at dahan-dahang nilapitan ang katawan. Bago pa makabalik ang manananggal, binudbura ni Juan ng asin ang kalahating katawan. Pagbalik nito mula sa kanyang paglipad, nagtataka ito bakit hindi niya maisanib muli ang kanyang katawan. Unti-unting nasunog ang katawan ng manananggal hanggang sa ito ay matunaw at tuluyang mawala. Mula noon, wala nang manananggal na naminsala sa baryo, at si Juan ay naging bayani ng kanilang lugar. Ang kwento ng kanyang kabayanihan ay bumuhay sa paniniwala na ang tapang at pagkakaisa ng baryo ang susi upang labanan ang kahit na anong kasamaan.